So let me first begin by reading Matthew chapter 21, verse 12 up to 14. At ito ang sabi ng Biblia, mga kapatid. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but ye have made it a den of thieves. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. And when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying, Hosanna to the Son of David, they were so displeased. Ayaw nilang pinupuri ang Panginoon. Ayaw nilang pinupuri si Jesus at that time. And said unto him, Hearest thou what this say? And Jesus saith unto them, Yea, have ye never read out of the mouth of babes and sucklings thou hast perfected praise? So this is the question of the Lord. Verse 17, and he left them and went out of the city into Bethany, and he lagged there. Now in the morning, as he returned into the city, he hungered. And when he saw a fig tree in the way, he came to it and found nothing thereon, but leaves only, and said unto it, Let no fruit grow on thee henceforward forever. And presently the fig tree withered away. In verse 20, and when the disciples saw it, they marveled, saying, How soon is the fig tree withered away? Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if you have faith and doubt not, you shall not only do this which is done to the fig tree, but also if you shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Brethren, this is the word of the Lord for tonight. And I would like to again give you the word about prayer. Okay, mga kapatid. So this is about the story about when Jesus Christ visited the temple, mga kapatid. Ito yung scenario na kung saan si Jesus ay bumisita doon sa temple, and nagalit siya dahil nakita niya na the place was filled with merchants. Hindi siya galit, mga kapatid, sa merchants. Hindi siya galit, mga kapatid, sa tao na nais maghanap buhay. At hindi rin siya galit, mga kapatid, sa mga taong nandoon. He was furious at that day. When I read my commentaries, mga kapatid, I read that these religious people, mga religious officers, mga kapatid, they are the ones supposedly who will make the temple sacred. But it so happened na behind this, what is happening are the religious leaders. And ako man din, mga kapatid, ay nagulat sa aking nabasa, sa aking mga komentaryo, mga kapatid, na lumalabas na ang may mga kapahintulutan pa nito ay ang mga dating mga high priest na nagsiserve sa church o doon sa temple, mga kapatid, so to speak. And to make the point, mga kapatid, they defiled the temple. Dinungisan nila, mga kapatid, ang templo. And as we know the story, mga kapatid, pagdating ni Jesus Christ doon, ay talagang tinaob niya yung mga tables ng mga money changers and yung mga nagtitinda, mga kapatid, ng mga
mga offerings doon. At ang sabi ng isang commentary, itong si former High Priest Anas, ang pangalan niya ay siyang manager ng ng enterprise doon sa loob ng templo, mga kapatid. At siya ay assisted by his sons, no? So, imagine, mga kapatid, na-divert na yung mga tao na they serve the Lord, and they use the temple for prayer. Na-divert na yun into business. Dahil nga naman, siyempre, yung templo na yun, mga kapatid, is a place of gathering of all the believers. Galing pa sa iba't ibang lugar, iba't ibang area, mga kapatid, pumupunta doon for a worship. So, ito'y sinamantala nila, and they make this place a place of business. This is a place of worship, a place of prayer. Pero yung mga opisyal dati doon sa simbahang yon, they turn the place in a business place. Isang lugar na kung saan ay supposedly nananalangin ng tao, they focus to the prayer, they focus to the spiritual growth. Pero nangyari, mga kapatid, nauwi sa bentahan, nauwi, mga kapatid, sa mga business opportunities. This is the exact reason why Jesus Christ was furious then, mga kapatid. It is because the Lord himself nagkaroon siya, mga kapatid, ng hindi matanggap siguro ng Panginoon sa loob-loob niya. But what exactly Jesus Christ is experiencing at this moment, mga kapatid, dito sa istorya na ito, just to give you a background, mga kapatid. Actually, yung stubbornness ng Israel, ang one of the reason why Jesus Christ ended up in the story na naisumpa niya yung fig tree. It's because it symbolizes that the fig tree symbolizes the nation of Israel. And they were so stubborn, mga kapatid. And this is just to show, hindi galit ang Panginoon sa fig tree. Hindi rin nagpakita ang Panginoon ng parang ano lang, tawag dito, yung bang nag-trip lang si Lord na magpatuyo ng halaman at huwag pagbungahin. No, it's not. It's really because of what the Israel is doing. It is religion can be used as the cover up for their wrongdoings, mga kapatid. That's exactly what Jesus Christ is, why Jesus Christ is so angry. Bakit nagalit ang Panginoon? Because they cover up, mga kapatid, their sins using religion. Gamit nila ang relihiyon para mapagtakpan yung kanilang mga kasalanan. So again, yung religious leaders na ito sa panahon ni Jesus Christ, yung kanilang mga wrongdoings, gusto nilang pagtakpan yung gamit yung kanilang religion. And that's one of the thing na ayaw ng Panginoon. At kaya nga pagdating doon, mga kapatid, ito isang hayag sa mata ng Panginoon na the place supposedly for a prayer, for a worship, ay na-turn into what? Na-turn into business place. At yun ang ayaw ng Panginoon. Dahil, well, again, sabihin ko, hindi naman ang Diyos ay ayaw sa business. Hindi ibig sabihin ayaw ng Diyos na ang tao ay kumita. Ang pagkukulang lang, ang pagkakamali lang is yung lugar na kung saan ay pananambahan ay hiwalay dapat doon sa opportunity na kumita. Iyon lang naman ang distinction doon, mga kapatid. But again, the point is these religious people
they don't mind about the temple. Wala silang pakialam tungkol sa templo. Kasi nga, ang sa kanila, ang pakialam nila is yung kanilang naging kapakinabangan, mga kapatid. But look at this, mga kapatid. Paul is so particular in the temple. Yun yung tinutukoy niya ni Apostol Pablo. Tinuturo sa atin. Jesus Christ is so particular in the temple na siyang tinuro ni Apostol Pablo na kung saan ay mababasa natin mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Ito yung tinuro ni Paul sa church na tinanggap din naman ni Paul sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul dyan sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 up to 17, sabi niya, hindi niyo ba alam, know ye not, that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Kaya mapapansin niyo, si Jesus Christ, galit siya nung pagpasok niya dun sa temple, nakita niya na yung temple, mga kapatid, ay puno ng mga merchants, puno ng mga kung ano-ano mga paninda doon sa lugar, mga kapatid. Kaya Jesus Christ is so particular in the temple. Ayaw ng Diyos na ang templo niya ay nadudungisan. Ayaw niya na ang templo niya ay hindi nagagamit sa nararapat na pagkakagamit. And if we are going to interpret that, brethren, sa buhay natin, tayo, mga Kristiyano, ay tayo nga, sabi dyan ni Paul, we are the temple of God. At dahil tayo ang templo ng Panginoon, sabi niya, if any man, sabi ni Paul, kung sino man daw tao na magdungis o mag-defile ng templo ng Diyos, siya ay wawasakin ng Panginoon. Look at that. Bakit galit ang Panginoon doon? Kasi the temple of God is expected to be used as a place of worship, a place of prayer, a place of praises. So, kung tayo ay i-interpret natin yan, tayo ay templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos tayo pala ay nakalaan o ang purpose natin is for the praise of God, for the prayer. They expect na ang templo na ito, this will pray. Ito ay mananalangin, ito ay susunod, ito ay sasamba, ito ay magpupuri. Ito pala yung expectation ng Panginoon sa templong ito, mga kapatid. And mind you, mga kapatid, kapag ang templo ay hindi ginagamit, using the temple and not following its purpose is the same as destroying it. It must be a living sacrifice, holy and acceptable. Tingnan niyo, kukuha niyo po ba, mga kapatid? Nakakasunod ba kayo, mga kapatid? At this temple, kapag ang templo doon na ito ay ginagamit natin, hindi sa purpose ng Diyos, para mo na rin daw itong winawasak. Katulad kanina, mga kapatid, pagdating ni Jesus Christ doon, yung temple was filled with merchants, puno ng mga nagtitinda, puno ng mga negosyo. They don't mind the worship, they don't mind praises, they don't mind spiritual growth. Ang kanilang iniisip, paano kumita, paano magkapera, yung mga makasarili, pansarili yung kanilang iniintindi, mga kapatid. So they just use the temple for their own personal interest. Templo, sabi ni Kristo, itong templong ito ay hindi para sa inyong sariling interes. Ang templong ito ay sa interes ng Diyos. Pero bakit nandito kayo, nagkukuta kayo, sabi ganun, dito kayo nagpuntahan lahat at para gamitin niyo ang templong ito para sa inyong sariling interes. Merong interes ang templo. Kaya ito nga nakalagay dyan sa inyong harapan, using the temple and not following its purpose is the same as destroying it. Kaya tayo, bilang templo ng Espiritu ng Panginoon, templo ng Diyos, kapag itong katawang ito, itong templong ito ay hindi ginagamit ayon sa purpose niya, ay katumbas nito ay winawasak din natin yung templo.
Kaya nga sa atin mga kapatid, hindi dahil Christian, kaya hindi nag-iinom yan kasi Christian. Kaya hindi kumakain ng dugo yan kasi Christian. Kaya kasi ano yan, ganyan ang suot niya kasi Christian. It's not because Christian, Christian, Christian. Hindi yun ang dahilan. It's because we are the temple. Templo tayo eh. Kung sabi nga mismo ni Kristo, ang sino mang magwasak ng templo, ang sino mang mag-defile ng templo, ay wawasakin ng Diyos. O imagine nyo mga kapatid, galit ang Panginoon na kapag ang templo ay hindi ginagamit ayon sa tamang pagkakagamit sa Kanya. That's why dito, in example ni Paul sa Romans chapter 12, that we should present our bodies, this temple, as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Kaya tayo gumagawa ng yung tinatawag na stewardship of the body. Yan, hindi mo ito dinudungisan, hindi mo ito hindi mo ito dinudungisan, hindi mo ito uh, ginagamit sa masama, hindi mo ito ginagamit sa karumihan, lahat ng stewardship of the body. Maging sa pinapasok mo rito, yung kinakain mo, you need also to be holy on that. At katanggap-tanggap dapat sa Panginoon. Because this is the temple of God. Yung katawan natin ay bahay ng Panginoon. Kaya binibihisan natin ng maayos, mga kapatid. Hindi tayo nag-aala nagmumukhang hindi mananampalataya. Yun ay wala, mga kapatid, ay hindi yun ugali ng mga Kristiyano, mga kapatid, sapagkat ang atin pong dapat bigyan ng parangal sa atin pong katawang ito, itong templong ito, ay walang iba kundi yung may-ari ng templo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Pero mayroong tanong dito, bakit tinawag ng Panginoon na yung templo ay the den of thieves? Yan ay kuta ng mga magnanakaw. Bakit niya kaya tinawag na ganon, mga kapatid? Again, the answer is explicitly explained kanina na it is because the Jewish people and the Jewish leaders and all the people there are using the temple to cover up their sins. Ang problema, mga kapatid, okay lang naman yun sana. Ang problema, ang ginawa nila, ginamit nila yung templo, yung gawain na ginagamit nila para mapagtakpan yung kanilang mga kasalanan. Well, okay sana kung gagamitin mo ang gawain para magbago ang buhay, magbago ang perspective, lumago sa pananampalataya. Pero baligtad eh. Ginagamit ang gawain not for the eternal purposes, but for their own personal interest. Kaya doon, mga kapatid, tinawag ng Diyos, why you make this temple a den of thieves? Bakit dito kayo nagkukuta, kuta ng mga magnanakaw? Bakit? Kasi yun nga, the purpose was not served. Hindi na na-serve yung purpose ng templo. Kaya alam niyo, mga kapatid, hallelujah, kapag tayo ay puno ng kasalanan at ang templong ito ay hindi nalinis mula sa kasalanan, hallelujah, ito ay magiging kuta, mga kapatid, ng kasalanan. Kaya ang tawag niya doon is a temple, a den of thieves. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Let's always make sure that this temple is clean so that God can move freely. He can talk to us, speak to us anytime He wants. Mararamdaman natin yung presence niya. Alam niyo, mga kapatid, ibig sabihin, yung bang God can freely move into our lives. Hallelujah, sa pamamagitan ng ang templong ito ay dapat iniingatan at ipinaglilingkod sa Diyos para sa kanyang kapurihan, mga kapatid. Amen. Anong sabi ng Biblia sa Proverbs chapter 28? He that covereth his sins shall not prosper. Ang siyang nagtatago, nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi pagpapalain. They will not prosper, mga kapatid. Pero ang sabi niya, but whoso confesseth, ang sino man nagko-confess, and they forsake them,
shall have mercy. Kabaligtaran naman mga kapatid. Kasi kanina, doon nga nagtatago, di ba? Doon nagtatago sa simbahan o sa templo, yung mga taong yon, itinatago nila yung kanilang mga karumihan, yung kanilang kasalanan, yung kanilang personal na interest, itinatago nila sa ngalan ng kanilang relihiyon, sa ngalan ng kanilang kagandahang loob. Sabi nila, nagbebenta lang naman ako ng pang-offering eh. So, ang ginagawa ko naman ay para naman yan sa Panginoon eh. Alam mo yung mga panahon sa panahon natin ngayon, ginagamit talaga yung mga ganong mga pananalita. Oh, para naman sa Diyos tong ginagawa ko ah. Well, there is nothing wrong with doing things for the Lord, for the glory of God. Pero make sure na bago mo gawin yan, ay ikaw mismo nag-reflect sa'yo yung ginagawa mong mabuti. Tumutulong lang naman ako anya sa kapwa ko. Maganda naman yan kung tumutulong ka. Ang tanong, natulungan mo na ba yung sarili mo para ikaw ay lubusang makalapit at magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos? Yan. Bago mo naman gawin sa iba yan, gawin mo muna sa sarili mo. That's why we should not cover our sins. Ano sabi ng James? If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart. Tignan nyo, wala sa ibang kalaban, kundi sarili niya lang. Hindi niya mapigilan yung kanyang dila, hindi niya, o dinadaya niya ang kanyang sarili. This man's religion is vain. Yan ay maliwanag sa Biblia mga kapatid. God is not interested and attracted to our religion. Hindi attracted si Lord sa religion. Hindi attracted si Lord mga kapatid, hallelujah, sa anumang grupo na meron tayo. Hindi siya attracted doon. Hindi siya interested doon. Pero ang sabi niya, but the pure religion, wala siyang sinabing pangalan ng relihiyon, but the pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Sinasabi dyan ng Biblia mga kapatid that the pure religion is those people who are not self-centered. Yung mga taong hindi selfish, na kung saan they can visit, they can mind the things that hindi lang yung kanilang personal na interes ang nangingibabaw, kundi yung interes ng ibang tao, yung kaligtasan ng ibang tao, yung kalayaan ng ibang tao, yung kapatawaran ng kasalanan ng ibang tao. That's the pure religion. And diba? It's to make himself unspotted from the wicked or from the world, mga kapatid. Ano ibig sabihin nun? You make yourself holy. So kung ang religion ay hindi nagtuturo ng holiness, o kahit anong samahan yan mga kapatid, that's not a pure religion. But if you want to have a pure religion, hindi lang just religion, kasi maraming relihiyon dyan, pero hindi naman pure. Pero ang sabi ng Biblia, ang pure religion is those people that their interest is not just themselves. Hindi lang yung kanilang mga sarili, kundi ang interest nila ay para sa iba. That's why what we are doing here is we serve the Lord, we serve the people of God, because as we serve the people of God, we serve the Lord. And of course, hindi natin kinalilimutan na we should live according to the will of God. Kaya nga, keep himself unspotted from the world. That's why when we pray, kapag tayo ay nananalangin, mga kapatid, it uncovers our sins. Kapag tayo nananalangin, nabubulala sa Diyos ang ating kasalanan. Okay, let me challenge you mga kapatid tonight. Or let me ask a question. Nakapag-pray na ba kayo sa Diyos nang kayo ay alam nyo at the back of your mind may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan sa Kanya,
And then you can still continue praying to the Lord nang hindi mo binabanggit sa Kanya yon. Nagawa niyo ba yan, mga kapatid? Parang ihirap manalangin sa Diyos, mga kapatid, na alam mong may nagawa kang mali pero hindi mo binabanggit sa Kanya. Ang dami mga palabok, 'di ba? Lord, napakabuti mo, Panginoon. Talagang blessed na blessed ako, Lord, sa ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Ang dami mga pambobolang sinabi sa Panginoon. Pero hindi mo sinabi sa Lord, hindi ka nagsisi sa Lord ng iyong mga kasalanan. Hindi mo magagawa yan sa panalangin. Kasi pagluhod mo pa lang, ang totoong nananalangin, ang totoong Kristiyano, pagluhod pa lamang niya, hallelujah, ang unang mamumutawi sa bibig natin ay ang mga salitang paghingi ng tawad. Kasi alam natin, it's a basic knowledge ng lahat ng Christians, mga kapatid, na God, He knows everything. He is an omniscient God. Hindi mo pa sinasabi sa Kanya, alam niya na. He knows the condition of your hearts. Alam niya ang kondisyon ng puso, ng isipan, kondisyon nating mga tao. That's why, when we pray to the Lord, it helps us to uncover our sin, especially when we pray with repentance. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay mananalangin, let's pray with repentance. It's not just a prayer na para bang, basta ako, nanalangin lang ako. Pero, in your prayer ba, umabot ba sa punto na naramdaman mo na yung sinabi mo ay nakarating doon sa luklukan ng Diyos? Mararamdaman mo naman kasi kung ang prayer mo hanggang kisame mo lang eh. Yung bang pagpakanta-kanta ka, nanalangin ka, pero alam mo, ramdam mo na parang hanggang diyang kisame lang yung iyong mga inaawit, mga sinasabi. Pero na mayroon bang pagkakataon ng pananalangin ninyo na kung saan umpisa pa lang ng pag-iyak mo sa Panginoon, unang bitaw pa lang, unang bukas pa lang ng bibig mo nung sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Ramdam na ramdam mo, mga kapatid, na tumatagos doon sa kisame. Yung iyong panalangin at nakakarating sa luklukan ng Panginoon ang paghihingi mo ng tawad. And that's a good practice, mga kapatid. Yun talagang prayer. A prayer with repentance, mga kapatid, is an extraordinary prayer. This is not you pray because God blessed you. Uy, dahil mong pera, kaya nag-pray ka. Uy, gumaling ka, kaya ka nag-pray. Uy, masaya ka, kaya ka nag-pray. Pero alam niyo yung prayer of repentance, mga kapatid, iba. It's a unique prayer. It's a prayer na kung saan, hallelujah, no one, even the devil, no one can bind your prayer, mga kapatid. Hindi pwedeng pigilan yung panalangin na yan because that's the very mission of God. He came to forgive us. Dumating siya sa lupa, mga kapatid. Nagpakasakit siya sa lupa para sa kapatawaran. That's the very mission of God. Nasay, when we pray and when we ask forgiveness, ito yung direkta, mga kapatid, na mensahe. Direktang linya ito sa Diyos. Hindi na dumadaan ito kung kani-kaninong arkanghel, mga kapatid, o kani-kaninong kerubin. Dire-diretso ito, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya nga, di ba, there was a verse in the Bible, mga kapatid, that angels are rejoicing over one man when he repent of his sins. Heaven is rejoicing. Teka lang. Meaning to say that the prayer of repentance, yung tao nagsisisi, yung kanyang prayer is direktamente doon sa trono ng Panginoon. Express yun, mga kapatid. Walang pwedeng pumigil doon. Kaya nagre-rejoice yung heaven, yung multitudes of angels, mga kapatid. Nagre-rejoice sila when one man is repented of his sins. Ano ibig sabihin nun? Ngayon ko lang ngayon ko nare-realize, mga kapatid, na yun yung gustong marinig sa atin ng Panginoon. Actually, revival in heaven is due to the repentance of the people on earth.
Kapag tayo ay nagsisisi ng ating mga kasalanan, kapag tayo lumalapit sa Panginoon para humingi ng tawad, ang langit ay nagkakagulo mga kapatid, nagkakasaya, na nagkakaroon ng revival mga kapatid. Because that's the very reason why Jesus Christ died on the cross. Kaya kung anong pinakadahilan kung bakit si Kristo namatay, yun yung pinakamensahe niya. At pag yun ay nakuha ng tao, sana nga no, nakuha ng maraming tao, that God is just requesting for us, waiting for us to repent of our sins. Kasi hindi ka naman magre-repent kung wala kang faith eh. Alam niyo yung prayer ni David, basahin nga natin yung prayer ni David. Nung siya'y nagkaroon ng problema kay Bathsheba, mga kapatid. Di ba? Alam niyo po yung istorya na yon. Ito ang sabi ng prayer ni David, babasahin natin mga kapatid. Napakaganda po nito. Psalms 51 verse 1 to 4. Sabi diyan, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Humihingi siya ng habag sa Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, blot out my transgression. Burahin mo, Lord, ang aking mga pagkukulang sa iyo, ang aking mga pagkakasala. Tapos sabi niya sa verse 2, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin, for I acknowledge my transgression. Yan ang gusto-gusto ng Panginoon, mga kapatid. Yung mga tinatanggap natin, yung ating pagkakamali, pagkukulang sa Diyos. Inaamin natin na tayo ay may pagkukulang sa Panginoon. At ang sabi niya, and my sin is always before me. Pero hindi ko matakasan ito, Lord. Sabi niya, ina-acknowledge ko na palagi ako may kasalanan sa iyo, nagkakasala ako, at palagi itong nasa akin, sabi ni David, mga kapatid. Verse 4, against you, you only have I sinned. Sa'yo lang ako nagkasala, Lord. Sa'yo lang, sabi niya. And done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. Verse 5, behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Dito lumabas, mga kapatid, yung yung klase ng pakikipag-usap ni David sa Panginoon, mga kapatid, na kung saan talagang sinuri niya yung sarili niya, mga kapatid. Sinuri niya yung sarili niya. Kasi ayaw niyang itago yung kasalanan niya. Talagang sinuri niya yung sarili niya. Sabi niya, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Pinaglihi ako ng aking nanay sa kasalanan. Ibig sabihin, prior to his life, mayroon na siyang dalang kasalanan. Behold, you desire truth in the inward parts, and in the hidden part you will make me to know wisdom. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice. Yung mga kapatid, no? Talagang sabi niya na gusto kong marinig yung joy, yung gladness, no? Paputiin mo ako katulad ng niebe. Sabi niya, no? yung aking kaluluwa ay paputiin mo katulad ng niebe. Kasi nga, ina-acknowledge siya na talagang siya ay sinner, mga kapatid. Sabi ng verse 9, hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. This is the prayer of David, mga kapatid. What happened to David after this? What happened to David? Di ba David was restored, mga kapatid? Na-restore si David eh. Pero si David, if he did not acknowledge his sins,
kung hindi niya tinanggap yung kanyang kasalanan, kung hindi niya inamin yung kanyang kasalanan, mga kapatid, alam niyo ba pwede mangyari sa kanya? He can be likened into a withered fig tree. Pwede siyang maging tuyong fig tree, yung puno na natuyo, mga kapatid. At ang puno na yan, mga kapatid, nung si Kristo ay lumabas doon sa city na yon, paglabas niya, mga kapatid, nagutom siya at naghanap siya ng makakain, at pagtingin niya doon sa puno, mga kapatid, na nag-expect siya na mayroong bunga. Again, mga kapatid, this is the word of God. Nag-expect ang Diyos na tayo ay may bunga. Pero pagtingin niya doon, mga kapatid, sa puno, walang bunga. At naalala niya, mga kapatid, again, this fig tree symbolizes the nation of Israel. And ito yung punot dulo, kasi nung pinag-aaralan ko ito, mga kapatid, ang punot dulo talaga, yung kanyang pagsumpa dyan sa puno na yan, ang may kinalaman dyan kasi doon sa Israel, sa nation of Israel, mga kapatid, na meron ngang dahon, malago nga yung dahon pero walang bunga. Ah, Parang nire-relate ni Jesus yung Israel sa ganon. Mayroon kang religion pero wala namang kwenta. Walang practical experience ng faith sa Panginoon. Parang ayaw ng Diyos kasi, mga kapatid, na we just have religion. Ayaw ng Diyos na may relihiyon ka lang. Ayaw ng Diyos na masabi mo lang na may relihiyon ka, na Pentecostal ka o born again Christian ka. Hindi kontento ang Diyos doon, mga kapatid. By the way, hindi naman siya bumaba sa lupa at nagpakasakit sa krus para lamang tayo ay dalhin sa relihiyon. No, mga kapatid. He came to enlighten us that religion is not the one who can save us. Only Jesus, He Himself can only save us. Siya lang po, mga kapatid. Hindi ang United Pentecostal Church ang magliligtas sa atin. Hindi ang Catholicism. Hindi ang born again na group, mga kapatid. It is Jesus who will save us. Kaya kung yung prayer of repentance, katulad ng ginawa ni David, kung hindi natin gagawin yun, mga kapatid, ganyan na magiging kauwian natin. We will be like a withered fig tree. Natuto yung puno, mga kapatid. Maaring may dahon, maaring maraming dahon, mayabong, malalaki ang sanga, pero ang Diyos hinanap niya ay bunga. Hindi lang yung lilim ng dahon o lilim ng puno o laki at lalim ng ugat. Hindi lang yun ang hinanap ng Diyos. Ang hinanap ng Diyos actually is bunga. At ayaw ng Diyos na tayo ay hindi nagbubunga. Gusto ng Diyos na tayo ay nagbubunga, mga kapatid. In John chapter 15 verse 1 to 4, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He take it away. Pag hindi nagbubunga, tinatanggal niya, mga kapatid. And every branch that beareth fruit, He purge it, that it may bring forth more fruit. Nililinis ng Diyos. Lalo niyang kinakaskasan, lalo niyang nililinisan. Maaring yung talim ng tabak ay bumabaon doon sa balat ng mga branches na yan, ng mga sanga na yan. But this is not to kill them, but this is to cleanse them, to purge them. Kasi gusto ng Diyos na sila lalong magbunga. Sabi sa verse 3, now you are clean through the word which I have spoken unto you. So ang naglinis daw sa atin ay yung word of God. So pagkatapos nating sumampalataya, nilinis tayo ng word of God. At pagkatapos nating malinis, sabi niya, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. Hindi daw dapat tayo makontento sa nalinis lang tayo, na born again tayo, na baptized tayo, nag-speak in tongues tayo. Hindi daw dapat tayo nakukontento sa ganon. After the baptism, what's next?
After the speaking of another tongues, what is next? After you identify yourself in the church, what is next? Anong susunod, mga kapatid? The next is what? The next is abide in the vine. Abide in the vine. Susunod lang tayo sa Panginoon. Wag mong hindi ko mo yung isang sanga ay hitik na hitik sa bunga, sa sobrang dami ng kanyang bunga, sa sobrang saya niya, ano bang gagawin niya? Tatanggalin niya yung sarili niya sa puno? 'Di ba hindi? The only thing that God is telling us through this verse, kapag ikaw ay nagbubunga na, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except you abide in the vine. Kapag hindi tayo nakadugtong doon sa puno, kapag hindi tayo nagpatuloy, baptize ka na in Jesus' name, naka-receive ka na ng Holy Ghost, now you are so happy in your spiritual life, unti-unti kang lumalago, ituloy mo yan. You need to continue abiding in the Lord. Verse number 5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. Yan. Natutuyo. Yung palang pagkatuyo na yon, yung withered fig tree na yon, ang kauuwian nun ay itatapon. He is cast forth as a branch and is withered. And men gathered them and cast them into the fire, and they are burned. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask. Bakit kinakailangan natin mag-abide sa Word? Because the Word was the one who used by God to cleanse us. Ang naglinis sa atin ay ang salita. Kaya mananatili tayo sa salita para manatili tayong malinis. Yun yung ibig sabihin nun, mga kapatid. If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will. You shall ask what you will. Pero ang kondisyon niyan, you need to abide to Him first. And it shall be done unto you. Herein is my Father glorified. Sa ganitong bagay ang Diyos ay naluluwalhati, that you bear much fruit. So shall ye be my disciple. Sa anong bagay daw natutuwa ang Diyos? Jesus want His people to produce fruit because God Himself, Jesus Himself, gusto niya na tayo ay may bunga. Doon daw naluluwalhati ang Panginoon. Pag tayo ay nagbubunga, lalo't higit sa pananampalataya, sa pananalangin, nagkakaroon tayo ng bunga, mga kapatid. Kaya, ine-expect ng Panginoon, mga kapatid, na ang kanyang mga anak ay nananalangin. Everybody say amen. Ine-expect ng Panginoon na Praise tayo the ay Lord. nananalangin. Amen. Hindi lamang pag kumakain. Pastor, 3 times a day ako nagpe-pray. Wow, good for you. Tuwing kailan? Breakfast, lunch, and dinner. Ay, baka pwede mo naman dagdagan. Hindi lang tuwing kakain. Kundi, prayer is, it's an evidence of you are growing, mga kapatid. Jesus want that His people will produce fruit. Gusto ng Diyos na tayo ay nagbubunga. So, mga kapatid, parang parang kalabis naman kung sasabihin ko, wala tayong choice kundi magbunga. Pero tanong, pag ikaw ba ay nasa Diyos, baog ka ba? I'm asking in a spiritual sense. Pag ikaw ba ay sa Diyos, nanampalataya, at nakatanim ka sa Diyos, ikaw ba ay magiging barren, magiging baog? No. So, kaya nga sabi ni Kristo, abide in me and my words abide in you. Kasama palagi yung word. Bakit? Kasi yung word ang naglinis at yung word din ang magpapalago sa atin. At yung paglago ng word na yon, magbubunga yon sa atin, mga kapatid. Kaya kapag tayo ay nagpe-pray, this is a very evidence
that we are dependent to God. Kaya sa mga hindi nagpe-pray dyan, lumalabas, hindi kayo dependent kay Lord. Kanino kayo dependent? Pag tayo hindi nagpe-pray pala, ito'y hayag na sinasabi ng Diyos, sa sarili mo ikaw nagtitiwala. Malakas ka pa naman, di ba? Kaya, medyo ang prayer, pasimple-simple lang. Malakas pa, pastor. Nakakatakbo-takbo pa, nakakalakad-lakad pa, medyo matalas pa ang pag-iisip, madiskarte baga pastor. Yan, matalino, maraming kaibigan, may pera. Yan, medyo wala doon yung dependence sa Panginoon. Pero lahat ng binanggit ko mga kapatid, pag yan ay nawala, minsan may talaga ang tao, may katigasan talaga din ng ulo mga kapatid. No? Kung kailan tayo nag-uumpisang manghina, tsaka tayo naglulumakas naman sa pananampalataya. No? Kung kailan tayo hindi nakakalakad, dami ng nararamdaman sa katawan, o ang bukang bibig na ay Lord, Lord, si Jesus na ang palaging bukang bibig kasi medyo may nararamdaman na sa katawan. Samantala nung medyo malakas-lakas pa, anong pake ko dyan sa prayer meeting? Anong pake ko dyan sa Bible study? May kakayanan pa Pero mga kapatid, kayo mismo ang saksi, tayo mismo ang saksi. Hindi o walang kasiguruhan ang lakas ng tao sa mundo. Ngayon malakas ka, pwedeng bukas hindi ka na makalakad. Ngayon marami kang kaibigan, pwedeng bukas wala nang lahat yan. Ngayon matalino ka, pwedeng bukas maging malilimutin ka o maging mawala ang katalinuhan. It's all dependent with God, mga kapatid. Kaya ang prayer is evidence. Ito'y ebidensya ng ating pagiging dependent sa Panginoon. At ang kanyang salita ay ating ipinamumuhay, mga kapatid. There is power in prayer. Kasi, hindi mo, sabi niya, whatsoever you shall ask in prayer, believing, and you shall receive. Teka lang. Pastor, ano ba yan? Kasi nung tayo ay bagong Kristiyano pa, ang pangunawa natin dito ay parang si Lord ay may magical formula na binibigay sa atin. Na baga para bang, ano ba yung prayer? Parang magical formula yan Para bang, para bang, uy, whatsoever I ask sa prayer, basta paniwalaan ko lang daw at hingin ko sa Panginoon, tatanggapin ko daw. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi genie. Yan si Jenny, nandyan. Pero hindi siya si Genie. Hindi genie ang Panginoon na kinukuskus-kuskus mo lang sa kanyang lalagyan at lalabas siya at hihingi ka ng 3 kahilingan at tutuparin niya. Hindi ganun ang Diyos. Ito, nung binabasa ko yung komentaryo, lumalabas niya sabi, God is not, actually God is not parang making the believers parang more easy for them na umasa na kung saan pag nananalangin andyan kaagad lahat. Well, tinan nyo maybe wisdom that can be immediately sa inyo, pwedeng i-impart ng Panginoon. Pero madami yung prayer mga kapatid, madami natin prayer na it involves our physical, it involves our yung situation, pero hindi kaagad nagkakaroon ng change, di ba? Wala kaagad yung sagot, pero may iba na instant. Bakit ganon? Parang hindi ata epektibo ito. Yes, totoo po ito. Na whatsoever you ask in prayer, believing you shall receive. Totoo yan kung ikaw ay hindi tuyot.
Yan, sa mga tuyot diyan, shout out mga kapatid. Pag ikaw ay tuyot sa pananampalataya, abay kahit na maghapon ka diyan magtutuwad-tuwad diyan sa pananalangin mo, walang darating. Kasi tuyot ka eh. Ano ba naman yan? Eh, paano ba? 'Di ba sabi ko kanina, paano nilabanan ni David yung pagkatuyot, mga kapatid? Paano niya nilabanan? Simple. He pray with what? With repentance. Nanalangin siya na may kasamang pagsisisi. Kaya na-restore si David, di ba? Sabi niya, restore unto me the joy of my salvation, of thy salvation. Kasi nga, unti-unti na siyang natutuyot, mga kapatid. Unti-unti na siyang natutuyot. Pero nung siya'y nanalangin na may kasamang pagsisisi, mga kapatid, ano nangyari? Nakapanumbalik siya. Kaya, yung sinabi ni Kristo dyan na whatsoever you ask in prayer, believing you shall receive. Pero, ang kondisyon, basta ikaw ay hindi tuyot. Eh kung tuyot ka na, tapos may binabiolate ka pang word of God, because God will not grant requests that would violate His nature or His own will. Paano ka ibibigyan ng Diyos dyan? Kung ang hinihingi mo naman ay may violation ka sa nature ng Panginoon at ng kanyang kalooban sa buhay mo. Eh, ano ba ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko, Pastor? Well, ang Diyos ang makakasagot yan. Basta ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, unang alam ko, ay tayo ay maligtas. Tayo ay sumunod sa kanyang mga salita. Eh doon pa lamang mga kapatid, malalaman mo na kung may violation na tayo sa Word of God eh. Kung may violation na tayo sa nature ng Panginoon. Humihingi ka ng isang bagay para ano, para ipagmayabang. Sa tingin mo, ibibigyan ng Diyos yan? Eh nagbabiolate na yun mga kapatid sa nature ng Panginoon at kalooban ng Panginoon. So hindi niya ibibigay yan mga kapatid. Kaya ang totoong mga disipulo ni Kristo, they know how to ask correctly. Marunong silang humingi ng tama, mga kapatid. Dapat it should always be in harmony with the principles of God. Yan. Dapat in accordance to the principles of God. Kaya paano mo malalaman, Pastor, kung ang isang bagay na hiningi ko kalooban ng Panginoon? Well, kung ang motibo mo ay hindi sumasaklaw sa pangangailangan lamang ng iyong laman, kundi ito'y para sa kapurihan ng Panginoon, then maybe you are asking in a correct way. Depende mga kapatid. Basta it should always be in harmony with the principles of God. Hindi dapat lalabas yon sa prinsipyo ng Panginoon. Kaya whatsoever you shall ask in prayer. Di ba may verse mga kapatid na mamaya basahin natin na. Ang sabi diyan, Jesus was not offering a God's unconditional endorsement of all that they might desire. But instead, Jesus was exhorting the disciples to trust in God and pray. So ang gustong gawin ng Panginoon sa kanila actually is not for them na, o sige, hingi nyo na lahat. Handa kong ibigay yan. Kaya ko yan. Ako si Lord eh. Hindi ganon. Ang gusto ng Panginoon sa kanila is for them to trust God. Na magtiwala sa Panginoon. Tingnan niyo yung sumunod na versikulo mga kapatid. Yung sinasabi ko kanina. This is the confidence that we have in Him. Tingnan niyo maganda ito. Ito yung confidence daw natin na nasa Kanya. Na ano yon? If we ask anything according to His will, He heareth us. Pakikinggan daw ng Diyos yung ating panalangin kung yung ating pong hinihingi ay ayon sa Kanyang kalooban. Pakikinggan niya daw tayo. And if we know that He hear us, at pag alam daw natin na siya'y nakikinig sa atin, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Ibig sabihin, yung ating pong hinihingi sa Diyos,
ay malalaman nating sasagutin niya kung ang atin daw ginagawa o ating hinihingi ay ayon sa kanyang kalooban. O kaya, again, hindi lahat ng sinasabi ito ng bersikulong ito kanina mga kapatid ay it's a magic. No, it's not a magical formula. Whatsoever you shall ask in prayer. Pero of course, when you pray, make sure una na hindi ka tuyot. Pangalawa, when you ask something with the Lord, dapat according to His will, ayon sa kanyang kalooban. Kasi kung hindi, hindi mo matatanggap. Again, when our faith is withered, it loses its power, mga kapatid. Kapag ang ating pong pananampalataya ay unti-unting natutuyot, nawawala din po yung kapangyarihan niyan. Kaya 'di ba sabi kanina sa sinabi ni Kristo na you can command the mountain to be cast into the sea by faith. May power ang faith. Pero kapag ang faith ay unti-unting natutuyo, ano yung reason ng pagkatuyot? Balikan ko lang kanina ha. Ano yung reason ng pagkatuyot? Nung nakikita ng Diyos na ang mga tao ay tinatago ang kanilang kasalanan gamit ang kanilang relihiyon. Anong ibig sabihin nun? They have their church, they have their service, they have the word of God, but they don't want to respond. Ayaw nilang tumugon sa word of God. 'Di ba? May church ka pero walang naging pakinabang sa iyo. Nasa church ka, walang pakinabang sa iyo. Bakit? Because you don't want to follow the will of God. Kaya galit ang Diyos sa panahon na yun na mayroon silang relihiyon pero hindi nagbubunga. Ano nangyari? Natuyot ang kanilang pananampalataya. Kaya ito rin yun. Ang ating pong pananampalataya ay natutuyo kapag tayo po ay hindi willing to follow the words of God. Kapag tayo ay hindi willing na sumunod sa utos ng Panginoon, walang silbi yung simbahan natin na papunta-punta sa church. We go to church for a worship service. Ang ganda ng service, ang ganda ng awitan. Pero mawawalan siya ng kabuluhan kung hindi tayo matututong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya matutuyo din yung ating pananampalataya at mawawala ang ating pong kapangyarihan. At kapag wala na tayong kapangyarihan, tayo ay tuyo na sa pananampalataya, you ask and receive not because you ask amiss, sabi ni James, that you may consume it upon your lust. Kaya mapansin nyo, yung prayer mo hindi na spiritual. Nagpe-pray ka pero hindi na spiritual. Nagpe-pray ka parang wala, di ba, intindihin yung maigi, read between the lines, yung sinabi ni James, mga kapatid, sabi niya, you ask, o nagpe-pray po, you ask you ask, and receive not. Humihingi ka, nagpe-pray ka, pero hindi ka tumatanggap, sabi ni James. Bakit? Because you ask amiss. Mali daw kasi yung hiningi mo. Bakit? Kasi ang hinihingi mo is for your lust. You wanted to consume it upon your lust. O kaya, yung pala, may mali na. Pero tanong, ibig sabihin, nananalangin ako. Hindi ko alam, mali pala yung prayer ko. Posible. Kaya kasi, ang taong natutuyot na at wala nang kapangyarihan ng pananampalataya niya, hindi niya na alam kung ano yung eternal sa temporal. Minsan nandun na nakatuon yung kanyang prayer sa mga temporal. 'Di ba? Ang sabi ng Biblia, look ahead, 'di ba? Look up. Tumingin ka sa kalangitan. Ibig sabihin, ang gustong, 'di ba, ang tinuturo nga sa atin ng ni Pastor sa mga LM, yung tinuturo ni Pastor Roland Rosario ng ating District Presbyter. Sa Diyos ang balanse ay iba. Mas matimbang ang spiritualidad kaysa sa temporal.
Yun yung timbangan ng Diyos. Sa atin, pag sinabing timbang, o 1 kilo sa kabila, 1 kilo sa kabila, o timbang na yan. Hindi. Sa Diyos daw pala, ang timbangan ay baligtad. Dapat mas mabigat sa iyo ang spirituality kumpara doon sa temporary things. So, yun ang timbangan ng Diyos. So, sa mata ng tao, ay, hindi pantay eh. Pero sa Diyos, yun ang pantay. Mas lamang ang spiritualidad. Ang itinuturo sa atin ng Diyos ay maniwala sa eternidad, sa eternal na mga bagay. Sa mga bagay na hindi nakikita sa ngayon, pero eternal. Kaya yung mga tao, pag nagpipray ngayon, ang prayer nila is for their own last consumption. Anong ibig sabihin nun? Merong may mali. Ano yung mali? At saan nanggaling ang mali? Doon sa pagkawala ng kapangyarihan. Bakit nawala ang kapangyarihan? Sapagkat natuyot ang pananampalataya. Bakit natuyot ang pananampalataya? Dahil ayaw nilang sumunod sa palatuntunan ng Panginoon. Kaya't natuyot sila, mga kapatid. Because dryness comes when the temple is not used according to God's purpose. Yun mga kapatid. Kapag ang templong ito, ang bahay ng Diyos na ito, ay hindi ginamit ayon sa kalooban ng Diyos, magkakaroon ng pagkatuyot. Magkakaroon, mga kapatid, ng panghihina. Mawawala ang pananampalataya. Kaya alam yung ginawa ni David, mga kapatid? Fasting. Anong ginawa ni Isaiah? Di ba in the book of Isaiah, the prophet Isaiah, di ba nagturo sa atin kung paano mag-fasting? Kasi ang prayer and fasting, it avoids us from spiritual drought. Yung spiritual dryness, ang prayer and fasting po talaga ang magbabalik sa atin sa pagiging sariwa. Sariwa sa pananampalataya. Kaya sa mga gustong manariwa dyan, mga kapatid, ay prayer and fasting lang. Lalo tigit sa mga mananampalataya. Tingnan niyo po, sinabi ni Isaiah, "The Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought." Pakinggan niyo maigi ha. Satisfy thy soul in drought. Kontento yung iyong kaluluwa sa gitna ng tagtuyot. And make fat thy bones. O tinan nyo, hindi lang taba ang binigay, pati yung buto tumaba. Yung pinataba ni Lord, mga kapatid. And thou shalt be like a watered garden. Para kang isang garden daw na palaging sagana sa tubig. And like a spring of water whose waters fail not. Yan daw yung mga taong they take fast. Alam niyo ang context ng Isaiah 58, prayer and fasting. Basahin niyo mamaya. Ang konteksto niyan ay prayer and fasting. Kaya if you want na ma-avoid, na hindi ka matuyot, hindi ka mawala ng kapangyarihan, hindi ka manghina, mga kapatid, take a fast. Prayer and fasting. Pasasaganahin ng Lord ang ating kaluluwa, mga kapatid, na para ka bang nasa garden na ikaw ay well-watered ka. And then your soul will be satisfied in the midst of the drought. Amen and amen and amen. It's a basic principle, brethren. Before I end, let me tell you this. It's a basic principle of the Christian living, that we cannot learn new truths if we disobey what God has already told us. Alam niyo, kung gusto nating matuto sa Panginoon, mga kapatid, hindi daw tayo matututo ng mga bagong katotohanan mula sa Diyos kung hindi daw tayo marunong sumunod sa mga nauna niyang itinuro sa atin. And I personally say na yes, this is true, na if you want to learn more about God, if you want to improve yourself spiritually, hindi niya pwedeng gawin yun na may mga namimiss ka sa mga nauna niyang tinuro sa iyo.
taught us how to pray. He taught us how to worship. Gusto mo mas lalong mag-grow ka spiritually. Sabi niya, yes, you can grow more, but without compromising what God has already teach you, taught you. May mga nauna nang tinuro sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-skip. Huwag tayong tumalon. Huwag tayong mag-isip na we can grow without those things. It's a basic. Siguro bago ka naman naging malalim sa Biblia, naging malalim din sa Diyos yung prayer mo. Siguro bago ka naging worshiper sa Panginoon, a true worshiper, siguro naman nagkaroon ka ng malalim na paghingi ng tawad sa Panginoon. So, the very basis of our growth in the future is the things and the words of God today na tinuturo niya ngayon. Again, brethren, hopefully, tonight ay mag-increase yung ating faith. Lumago tayo sa pananampalataya, mga kapatid, using what God has already told us. And I want to challenge you, brethren. Let us be reminded of the words of God. Minsan, naghahanap tayo ng bagong rima. Minsan din ako, mga kapatid, na-rebuke din ako ng Panginoon minsan sa ganyan. May pagkakataon minsan na naghahanap ako ng bagong message. Lord, gusto ko makarinig ng medyo gugulat sa akin na mensahe. Kaya pag may mga po akong pastor na nangaral, nakikinig ako. Pag kayo ay nag-share dyan sa pulpit, nanonood ako, gusto ko makarinig ng something new in my ears. Pero kahapon, habang minimeditate ko itong lesson na ito, parang may mali. Naghahanap ako ng mga bago na matututunan ko. Pero kung kinalilimutan ko naman yung mga dati na ituro sa akin, how can I grow if I will not learn how to follow yung mga naunang tinuro ng Panginoon? Mga kapatid, let's not miss the Word of God. Huwag natin piliin yung gusto nating sundin. Huwag nating piliin lang kung ano yung gusto nating i-meditate. Let's dwell in every word of God. And God will make us grow. And we will learn something new from Him. Amen. That is good. Amen. That is good. Amen. Praise God. God bless you all, brethren. Thank you for your time. Thank you for listening. I would like to entertain.